dalawang saksi sa Apokalipsis. Meron tayong mababasa sa Biblia na dalawang saksi sa Apokalipsis. At ito ay nasa Apokalipsis 11:3. Brad Tan? At may pagkakaloob ako sa aking dalawang saksi at sila'y magsisipanghulang 1,260 araw na nararamtan ng magagaspang na kayo. Sino nga ba itong dalawang saksi na ito? Mayroong naniniwalang katulad ni Buwis na ang dalawang saksi na ito ay si Elias at si Enoch. Dahil na rin ito ay mga kinuha ng Diyos. Sa ikalawang hari 2:11, Brad Tan? At nangyari, samantalang sila'y nagpapatuloy at nagsasalitaan at narito, napakita ang isang karong apoy at mga kabayong apoy na naghiwalay sa kanilang kapwa. At si Elias ay sumampa sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Sa Henesis 5:24, at lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at di siya nasumpungan sapagkat kinuha ng Diyos. At ang sabi pa nga ni Buwis, ito daw ay inakyat sa langit at hindi nakatikim ng kamatayan. Hebreo 11:5. Brad Tan? Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan sapagkat siya ay inilipat ng Diyos, sapagkat bago siya inilipat ay pinatotohanan na kanyang siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos. At ang dalawang ito ay pinabalik sa lupa para matupad yung sinasabi sa Hebreo 9:27, Brad Tan? At kung paanong itinakda sa mga tawang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So, kaya kinakailangan bumalik ng dalawang ito para sila mamatay. Ayon kay Buwis, meron din namang naniniwalang ang dalawang saksi na ito ay si Moises at si Elias. Si Elias, dahil ito ay nanghula sa Israel na hindi uulan ng 3.5 taon at nagkagayon. Unang hari 17:1, Brad Tan? At si Elias na Tisbita na sa mga nakikipamayan sa Galaad ay nagsabi kay Akab, buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na ako'y nakatayo sa harap niya. Hindi magkakaroon ng hamog o ulan man sa mga taong ito, kundi ayon sa aking salita. Sa Santiago 5:17, si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin ng atin, at siya'y nanalangin ng buong ningas upang huwag umulan, at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At kaya naman daw si Moises yung isang saksi dahil pinapaging dugo ang tubig. Exodo 7:20, Brad Tan? At ginawang gayon ni Moises at ni Aaron, gaya ng iniutos ng Panginoon, at kanyang itinaas ang tungkod, at pinalo ang tubig na nasa ilog, sa paningin ni Faraon at sa paningin ng kanyang mga lingkod, at ang lahat ng tubig na nasa ilog ay naging dugo. At sa pamamagitan ni Moises, nagkasalot sa Ehipto. Sa Josue 24:5, Brad Tan? At aking sinugo si Moises at si Aaron, at sinalot ko ang Ehipto, ayon sa aking ginawa sa gitna niyaon, at pagkatapos ay inilabas ko kayo. Ano naman ngayon kung nagawa ito ni Moises at Elias? Ano ang koneksyon ng nagawa nila at sila ang pinaghihinalaang magiging dalawang saksi? Dahil
ang nagawa nila ay magagawa din ng dalawang saksi. Basahin natin. Apokalipsis 11:6. Radam. Ang mga ito'y may kapangyarihang magsara ng langit upang huwag umulan sa loob ng mga araw ng kanilang hula, at may kapangyarihan sila sa mga tubig na mapagindugo at mapahirapan ang lupa ng bawat salot sa tuwing kanilang nasain. Ayan, dahil sa ganyang pagkakalatag ng talata, marami ang nag-akalang ang dalawang saksi sa Apokalipsis ay si Moises at Elias. Sino nga ba itong dalawang saksi na ito? Si Moises at Elias ba ito? O si Elias at Enoch? At may paraan ba tayo para malaman nga kung sino ang mga ito? Ang pagbabatayan natin ay Biblia. Walang prejudice, walang bias. Sa Biblia din natin kukunin ang sagot. Ngayon, muli nating balikan ang Apokalipsis 11:3. Tingnan natin doon ang kasuotan ng dalawang saksi. Apokalipsis 11:3. Bratan? At may ipagkakaloob ako sa aking dalawang saksi, at sila'y magsisipang hulang 1,260 araw na nararamtan ng magagaspang na kayo. Ayan, yung dalawang saksi nararamtan ng magagaspang na kayo o sackcloth. Saan ba natin mababasa sa Biblia yung magagaspang na kayo? At anong kahulugan nun? Sa Isaias 22:12, Ratan? At ang araw na yaoy tumawag ang Panginoon ng mga hukbo, sa pag-iyak at sa pagtangis at sa pagkakalbo at sa pagbibigkis ng kayong magaspang. Dito, ang Panginoon ay tumawag sa pag-iyak at pagtangis at sa pagbibigkis ng kayong magaspang. At dito, sa Jeremias 6:26, Ratan? O anak na babae ng aking bayan, magbigkis ka ng kayong magaspang at gumumon ka sa abo, manangis ka gaya ng sabugtong na anak ng kalagim-lagim na panaghoy, sapagkat ang manglilipol ay biglang darating sa akin. Ayan, dito yung pinagbibigkis ng kayong magaspang. Iniutusan ding manangis. At sa panaghoy 12:10, Madam? Ang mga matanda ng anak na babae ng Siyon ay nangauupo sa lupa. Sila ay nagsisitahimik. Sila ay nangagsabog ng alabok sa kanilang mga ulo. Sila ay nangagbigkis ng kayong magaspang. Itinungo ng mga dalaga sa Jerusalem ang kanilang mga ulo sa lupa. Kaya sa Biblia, maliwanag na ang pagsusuot ng magaspang na kayo ay associated sa pagtangis, panaghoy o mourning. So, itong dalawang saksi sa Apokalipsis na nararamtan ng magagaspang na kayo ay in mourning. Ano naman ang pinagluluksan itong dalawang saksi na ito? Huwag nating kalimutan na sa Apokalipsis 11:3 na itong dalawang saksi na ito ay magsisipang hula o mangangaral for 1,260 days. Apokalipsis 11:3. At may ipagkakaloob ako sa aking dalawang saksi, at sila ay magsisipang hulang 1,260 araw na nararamtan ng magagaspang na kayo. Tandaan ulit natin na itong dalawang ito ay lilitaw sa mga huling panahon at sila ay magsisipang hula. Ano naman ang ipapangaral nitong dalawang ito? Yan ay mababasa natin sa Mateo
24:14. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. Ipapangaral ng mga ito ang ebanghelyo ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, o witness unto all nations. Sa KJV, Matthew 24:14, Ratan, And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. nagluluksa ang dalawang saksi dahil alam nilang merong hindi tatanggap ng ebanghelyo ni Kristo. Mababasa natin yan sa Mateo 21:42. Bratan, Sinabi sa kanila ni Jesus, Kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan ang batong itinakwil ng nangagtatayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon, at ito'y kagilagilala sa harap ng ating mga mata. isa pang pinagluluksa ng dalawa kasi alam nilang sila ay mamamatay. Roma 8:36. Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo, kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Ngayong alam na natin yan, kung Biblia ba ang tatanungin, ano naman ang function ng pagkakaroon ng dalawang saksi o witness? Kung bakit kailangan dalawa? Deuteronomio 17:6. Bratan, Sa bibig ng dalawang saksi o ng tatlong saksi ay papatayin ang dapat mamatay. Sa bibig ng isang saksi ay hindi siya papatayin. Deuteronomio 19:15. Bratan, Isang saksi ay huwag titindig laban sa kanino man, sa anumang kasamaan o sa anumang kasalanan kanyang pinagkasalahan. Sa bibig ng dalawang saksi o sa bibig ng tatlong saksi ay pagtitibayin ang usap. ayan, makikita natin sa Old Testament, pinagtibay ang isang usap sa bibig ng dalawang saksi. Hindi sapat ang isang saksi, kundi dalawa. Sa New Testament, umiiral pa rin ba yung ganyang prinsipyo? Yan ay mababasa natin sa Mateo 18:16. Bratan, Datapot kung hindi kanya pakinggan, ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo ay mapagtibay ang bawat salita. Ikalawang Korinto 13:1. Ito ang ikatlo na ako'y paririyan sa inyo. Sa bibig ng dalawang saksi o ng tatlo ay papagtibayin ang bawat salita. So, sa New Testament, sa bibig ng dalawa o tatlong saksi ay napagtitibay ang bawat salita. Iyon ang pamantayan ng Biblia para mapagtibay ang isang salita. Kaya at least dalawang saksi ang kinakailangan. Ngayon, saan pa ba sa Biblia tinutukoy ang dalawang saksi sa Apokalipsis? Mababasa natin yan sa Isaias 43:1. Bratan, Ngunit ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, O Jacob, at nag-anyo sa iyo, O Israel, ikaw ay huwag matakot, sapagkat tinubos kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Isaias 43 10 hanggang 12. Kayo'y
aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga. Walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Ako sa makatuwid bagay, ako ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Ako'y nagpahayag, at ako'y nagligtas, at ako'y nagpakilala, at walang ibang Diyos sa gitna ninyo. Kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Diyos. Dito, may binabanggit sa Isayas na ang tinutukoy na saksi ay ang Israel. Meron pa ba tayong mababasang talata na ang Israel ang saksi? Mababasa yan sa Isayas din. Isayas 44:1. Gayon may dinggin mo ngayon, O Jacob na aking lingkod, at Israel na aking pinili. Sa 8, Kayo'y huwag mga takot o magsipang ilabot man. Hindi ko baga ipinahayag sa inyo ng una at pinakilala. At kayo ang aking mga saksi. May Diyos baga liban sa akin? Oo, walang malaking bato. Ako'y walang nakikilalang iba. kung Israel ang saksi, bakit sa Apokalipsis ay dalawang saksi ang binabanggit? Kung ating babasahin ang Lumang Tipan, pagkatapos ng paghahari ni Solomon sa Israel, pagkamatay ni Solomon, nagkabahagi ang Israel sa dalawa. Ito ay ang sangbahayan ng Huda, or Southern Kingdom of Judea, at ang sangbahayan ng Israel, Northern Kingdom of Samaria. Yan ay nasusulat sa unang aklat ng Hari 12, at saka sa ikalawang Kronika 10. Specifically, binabanggit yan sa unang Hari 12:21. Bratan, At nang dumating si Rehoboam sa Jerusalem, kanyang pinisan ang buong sangbahayan ng Huda at ang lipi ni Benjamin na 180,000 na piling lalaki na mga mandirigma upang magsilaban sa sangbahayan ng Israel upang ibalik ang kaharian kay Rehoboam na anak ni Solomon. dito makikita na naglalaban ng dalawang sangbahayan na ito. May pagkakataong hindi magkasundo ang sangbahayan ng Huda at sangbahayan ng Israel. Nakapaloob sa sangbahayan ng Huda ang lipi ng Huda at lipi ni Benjamin. Sa ikalawang Kronika 11:12, Bratan, At sa bawat bayan, siya'y naglagay ng mga kalasag at mga sibat at pinatibay niyang mainam ang mga yaon. At ang Huda at ang Benjamin ay ukol sa kanya. at kung ipagpapatuloy natin sa verse 13 at 14, mababasa natin doon na ang lipi ng mga Levita ay pumanig na rin sa sangbahayan ng Huda. Kaya sa sangbahayan ng Huda, 3 lipi ang nakapaloob. Lipi ng Huda, lipi ni Benjamin, at lipi ng mga Levita. Sa ikalawang Kronika 11:13, At ang mga saserdote at mga Levita na nangasa buong Israel ay napasakop sa kanya na mula sa kanilang buong hangganan. sa 14, Sapagkat iniwan ng mga Levita ang kanilang mga nayon at ang kanilang pag-aari at nagsiparoon sa Huda at Jerusalem, sapagkat pinalaya sila ni Jeroboam at ang kanyang mga anak na huwag nilang gagawin ang katungkulang pagkasaserdote sa Panginoon. sa panig naman ng sangbahayan ng Israel, 10 lipi ang nakapaloob rito.
Unang Hari 11:31. Bratan. At kanyang sinabi kay Jeroboam, kunin mo sa iyo ang 10 putol, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, narito aking aagawin ang kaharian sa kamay ni Salomon, at ibibigay ko ang 10 lipi sa iyo. At sa 35, kundi aking kukunin ang kaharian sa kamay ng kanyang anak, at ibibigay ko sa iyo sa makatuwid bagay ang 10 lipi. Ngayon, nakita na natin na nagkabahagi nga ang Israel sa dalawa. Ang sangbahayan ng Huda at sangbahayan ng Israel. Meron pa ba tayong patunay sa Biblia na ito ang dalawang saksi sa Apokalipsis? Basahin natin muli ang Apokalipsis 11:3, tapos ipagpatuloy lang natin sa Apokalipsis 11:4. Apokalipsis 11:3 hanggang 4. Brandon? At may pagkakaloob ako sa aking 2 saksi, at sila'y magsisipanghulang 1,260 araw na nararamtan ng magagaspang na kayo. Sa 4, ang mga ito'y ang 2 punong ulibo at ang 2 kandilero na nakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. dito specifically sinasabi ng 2 saksi ay ang 2 punong ulibo at ang 2 kandilero. Sa Biblia natin kinuha ang sagot kung sino ang 2 saksi. Ngayon, it begs the question, ano naman yung 2 punong ulibo at ang 2 kandilero? Unahin natin yung 2 punong ulibo, kung anong kahulugan nito. Basahin natin sa Zacarias 4:1 hanggang 3. At ang anghel na nakipag-usap sa akin ay bumalik at ginising ako, naggaya ng tao na nagigising sa kanyang pagkakatulog. At sinabi niya sa akin, anong iyong nakikita? At aking sinabi, ako'y tumingin at narito isang kandilero na taganas na ginto na may tasa sa ibabaw niyaon, at ang 7 ilawan niyaon sa ibabaw, may 7 tubo sa bawat isa sa mga ilawan na nasa ibabaw niyaon, at may 2 puno ng ulibo sa siping niyaon, isa sa dakong kanan ng tasa at ang isa sa dakong kaliwa niyaon. Sa Zacarias 4:11 hanggang 14. Na magkagayoy sumagot ako at nagsabi sa kanya, ano itong 2 punong ng ulibo sa dakong kanan kandilero at sa dakong kaliwa? At ako'y sumagot na ikalawa at nagsabi sa kanya, ano ang 2 sangang ulibong ito na nasa siping ng 2 gintong padaluyan na dinadaluyan ng langis na ginintuan? At siya'y sumagot sa akin at nagsabi, hindi mo ba nalalaman kung ano ang mga ito? At aking sinabi, hindi, Panginoon ko. Na magkagayoy sinabi niya, ito ang 2 anak na pinahira ng langis na nakatayo sa siping ng Panginoon ng buong lupa. So, ito palang 2 puno ng olibo na ito ay ang 2 anak na pinahira ng langis. Sino nga itong mga ito? Jeremias 11:16 hanggang 17. Bratan? Tinawag ng Panginoon ng iyong pangalan, sariwang puno ng olibo, maganda na may mainam na bunga, sa pamamagitan ng ingay ng malaking kagulo ay kanyang siniliban ng apoy, at ang mga sanyang niya ay nangabali, sapagkat ang Panginoon ng mga hukbo na nagtatag sa iyo ay nagbabadya ng kasamaan laban sa iyo, dahil sa kasamaan ng sangbahayan ni Israel at ng sangbahayan ni Huda na kanilang ginawa sa
saganang kanilang sarili sa pamumungkahi sa akin sa galit sa pamamagitan ng paghahandog ng kamangyan kay Baal. So, yung sangbahayan ni Huda at sangbahayan ni Israel ay tinatawag na sariwang puno ng olibo. Meron pa ba tayong mababasa sa Biblia na pinatutunayan ito? Sa Oseas 14:5 hanggang 6, Bratan, Ako'y magiging parang hamog sa Israel. Siya'y bubukang parang lila at kakalat ang kanyang ugat na parang Libano. Ang kanyang mga sanga ay magsisiyabong at ang kanyang kagandahan ay magiging parang puno ng olibo. At ang kanyang bango ay parang Libano. Ayan. Mababasa natin sa Oseas na ang Israel ay magiging parang puno ng olibo. Meron tayong gustong i-point out dito, ha? Itong si Oseas ay inutusan ng Panginoon na mag-asawa sa isang patutot at mga anak sa patutot dahil ang lupain ay gumagawa ng malaking pagpapatutot na humihiwalay sa Panginoon. Yan ay mababasa natin sa Oseas 1:2, Bratan. Nang unang magsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Oseas, sinabi ng Panginoon kay Oseas, Yumaong ka, mag-asawa ka sa isang patutot at mga anak sa patutot, sapagkat ang lupain ay gumagawa ng malaking pagpapatutot na humihiwalay sa Panginoon. Pagkatapos nga itong gawin ni Oseas, nagkaanak si Oseas sa mga ito at inutusang muli ng Panginoon si Oseas na pangalanan ng kanyang mga anak ayon sa gagawing pagpaparusa ng Panginoon sa sangbahayan ng Israel. Ang mga naging anak ni Oseas sa mga patutot na ito, una ay si Jezreel. Yan ay nasa Oseas 1:4, Bratan. At sinabi ng Panginoon sa kanya, Tawagin mo ang kanyang pangalang Jezreel, sapagkat sandali pa at aking igaganti ang dugo ng Jezreel sa sangbahayan ni Jehu at aking papaglilikatin ang kaharian ng sangbahayan ni Israel. Ang pangalawa ay si Lo-ruhama. Yan ay nasa Oseas 1:6. At siya'y naglihi ulit at nanganak ng isang babae. At sinabi ng Panginoon sa kanya, Tawagin mo ang kanyang pangalang Lo-ruhama, sapagkat hindi na ako magdadalang habag sa sangbahayan ni Israel, na sa anuman na hindi ko patatawarin sila. At ang pangatlong anak ni Oseas ay si Loami. Yan ay mababasa sa Oseas 1:8 hanggang 9, Bratan. Nang maiwalay nga niya sa suso ni Lo-ruhama, siya'y naglihi at nanganak ng isang lalaki, at sinabi ng Panginoon, Tawagin mo ang kanyang pangalang Luami, sapagkat kayo'y hindi aking bayan, at ako'y hindi magiging inyong Diyos. Ngayon, tingnan naman natin ang kahulugan ng mga pangalang ito. Ang Jezreel, God will sow. Ang Lo-ruhama, not pitied, o hindi kinawaan. Ang Luami, not my people. Ano naman ang significance ng mga pangalang ito? Kung ito ay ayon sa gagawing pagpaparusa ng Panginoon sa sangbahayan ng Israel o tinatawag ding Ephraim. Si Ephraim ang pinuno ng 10 lipin ng sangbahayan ng Israel. Itatanim o isosow o Jezreel ang sangbahayan ng Israel sa mga hentil. Maisasama ang sangbahayan ng Israel sa mga hentil. At yan ay mababasa sa Hosea 8:8. Bratan? Israel is swallowed up. Now shall they be among the Gentiles as a vessel wherein is no pleasure,
At sa Zacarias 10:7 hanggang 9. Bertan? At ang mga sa Ephraim ay magiging parang makapangyarihang lalaki, at ang kanilang puso ay mga gagalak na gaya ng saalak. Oo, ito'y makikita ng kanilang mga anak, at mga gagalak. Ang kanilang puso ay masasayahan sa Panginoon. Aking susutsutan sila at sila'y pipisanin, sapagkat aking tinubos sila. Sila'y magsisidami ng gaya ng kanilang dinami, at aking pangangalatin sila sa gitna ng mga bansa, at aalalahanin nila ako sa mga malayong lupain, at sila'y nagsisitahang kasama ng kanilang mga anak at magsisipagbalik. Hindi na mahahabag, Lo-ruhamah o no mercy ang Panginoon sa sangbahayan ng Israel. Saan yan? Hosea 1:6. Bratan? And she conceived again, and bare a daughter. And God said unto him, Call her name Lo-ruhamah, for I will no more have mercy upon the house of Israel, but I will utterly take them away. Hindi na magiging bayan ng Diyos ang sangbahayan ng Israel. Lo-ammi or not my people? Yan ay mababasa sa Hosea 1:9. Bratan? Then said God, Call his name Lo-ammi, for ye are not my people, and I will not be your God. Tandaan natin na binanggit sa Biblia na ang sangbahayan ng Israel ay mapapasama sa mga hentil. Ngayong alam na natin yan, talasan lang natin, basahin natin ang Roma 11:16 hanggang 27. Medyo mahaba ito, Bratan, ha? Bratan? At kung ang pangunahing bunga ay banal, ay gayon din ang lahat. At kung ang ugat ay banal, ay gayon din ang mga sanga. Datapwat kung ang ilang mga sangay nangabali, at ikaw na isang ulibong ligaw ay isinanib ka sa kanila, at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong ulibo. Huwag kang magpalalo sa mga sanga. Datapwat kung magpalalo ka, ay hindi ikaw ang nagkakandili sa ugat, kundi ang ugat ang nagkakandili sa iyo. Sasabihin mo nga, ang mga sanga ay nangabali upang ako ay makasanib. Mabuti, sa kawalan nila ng pananampalataya ay nangabali sila, at sa iyong pananampalataya nakatayo ka. Huwag kang magpalalo kundi matakot ka, sapagkat kung hindi nga pinatawad ng Diyos ang mga talagang sanga, ikaw man ay hindi patatawarin. Masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahulog, datapot ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan ay ikaw man ay puputulin. At sila naman, kung hindi magsisilagi sa di pananampalataya, ay mga kakasanib, sapagkat makapangyarihan ng Diyos upang sila'y isanib na muli. Sapagkat kung ikaw ay pinutol doon sa talagang ulibong ligaw, at laban sa kaugalian ay isinanib ka sa mabuting punong ulibo, gaano pa nga ang mga ito na talagang mga sanga na mga kakasanib sa kanilang sariling punong ulibo. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman ang hiwagang ito. Baka kayo'y marunong sa inyong sariling mga haka, na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel, hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hentil. At sa ganito'y ang buong Israel ay maliligtas, gaya ng nasusulat,
Magbubuhat sa Siyon ng tagapagligtas. Siya ang maghihiwalay sa hakob ng kalikuan. At ito ang aking tipan sa kanila, pagkaaalisin ko ang kanilang mga kasalanan. Ayan. May binabanggit dito na ulibong ligaw at mabuting punong ulibo. Ano ba ito mga ito? Ang mabuting punong ulibo ay ang sangbahayan ng Huda. Ito yung mga Hudyong sa Diyos ng una. Gawa 21:20, Bratan? At sila, nang kanilang marinig yaon, ay niluwalhati ang Diyos. At sa kanya'y sinabi nila, nakikita mo na kapatid, kung ilang libo-libo ang mga Hudyo na nagsisisampalataya at silang lahat ay pawang masisikap sa kautusan. At ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Sa Juan 4:22, Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. ang mga sangang mga bali ay yung mga Hudyong hindi tinanggap si Kristo, na kahit sila ay dapat nakasama sa puno at sa ugat, nangabali sila dahil sa hindi pagtanggap kay Kristo. Sinabi ng Panginoon kay Osias na hindi siya magdadalang habag sa sangbahayan ni Israel. Osias 1:6, Bratan? At siya'y naglihi ulit at nanganak ng isang babae, at sinabi ng Panginoon sa kanya, tawagin mo ang kanyang pangalang Loruhama, sapagkat hindi na ako magdadalang habag sa sangbahayan ni Israel. Nasaan naman ay hindi ko patatawarin sila. Ngunit ang Panginoon ay mahahabag sa sangbahayan ni Huda. Yan ay nasa Osias 1:7. Magkasunod lang yan, Bratan? Ngunit ako'y maaawa sa sangbahayan ni Huda at ililigtas ko sila sa pamamagitan ng Panginoon nilang Diyos, at hindi ko ililigtas sila sa pamamagitan ng busog o sa pamamagitan man ng tabak o sa pamamagitan man ng pagbabaka o sa pamamagitan man ng mga kabayo o sa pamamagitan man ng mga mangangabayo. Ang sangbahayan ni Huda ay ililigtas ng Panginoon. Henesis 49:10. Ang setro ay hindi mahihiwalay sa Huda, hindi ang tungkod ng pagkapuno sa pagitan ng kanyang mga paa, hanggang sa ang Shilo ay dumating, at sa kanya tatalima ang mga bansa. Roma 3:1-3, Bratan? Ano nga ang kahigitan ng Hudyo, o ano ang mapapakinabang sa pagtutuli? Marami sa anumang paraan. Ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Ano nga kung ang ilan ay hindi na nagsisisampalataya? Ang di pananampalataya nila ay nagpapawalang halaga baga sa pagtatapat ng Diyos. Sa kabilang banda, ang sangbahayan naman ng Israel ay nangalat sila. Ngunit hindi sila nawala sa paningin ng Diyos. Amos 9:9. Sapagkat narito, ako'y mag-uutos at aking sasalain ang sangbahayan ni Israel sa gitna ng lahat ng bansa. Sa gitna ng lahat na bansa, gaya ng trigo na nabithay sa isang bithay, ngayon may hindi malalaglag sa lupa ang pinakamaliit na butil. Ngayon, balikan natin yung binasa natin kanina sa Roma 11:25-26. Bratan? Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman ang hiwagang ito, baka kayo'y marunong sa inyong sariling mga haka, na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hintil. At sa ganito'y ang buong Israel ay maliligtas, gaya ng nasusulat. Magbubuhat sa Siyon ng tagapagligtas, siya ang maghihiwalay sa hakob ng kalikuan. Dito, sinasabi ni Pablo
na merong hiwaga na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel hanggang sa pumasok ang kapunuan ng hentil. Sa KJV, sa Romans 11:25, Bratan, For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel, until the fullness of the Gentiles become in. blindness in part ang nangyari sa Israel. Israel, meaning sangbahayan ng Huda at sangbahayan ng Israel, hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hentil. Therefore, pag pumasok na ang kapunuan ng mga hentil, mawawala na ang blindness. Ano ba itong fullness of the Gentiles o kapunuan ng mga hentil? Basahin natin sa Genesis 48, 17 hanggang 19. Bratan, At nang makita ni Jose na ipidatong ng kanyang ama ang kanyang kanang kamay sa ulo ni Efraim, ay minasama niya at itinaas niya ang kamay ng kanyang ama upang ilipat sa ulo ni Manases mula sa ulo ni Efraim. At sinabi ni Jose sa kanyang ama, Hindi ganyan, ama ko, sapagkat ito ang panganay. Ipatong mo ang iyong kanang kamay sa kanyang ulo. At tumanggi ang kanyang ama at sinabi, Talastas ko, anak ko, talastas ko. Siya man ay magiging isang bayan, at siya man ay magiging dakila. Gayunmay ang kanyang kapatid na bata ay magiging lalong dakila kaysa kanya, at ang kanyang binhi ay magiging isang makapal na bansa. ayan, may mababasa tayo na itong si Ephraim ay pinatungan ng kamay ni Israel at sinabi niyang ang kanyang binhi ay magiging isang makapal na bansa. Kung kukunin natin sa KJV ang kahulugan ng makapal na bansa, ay ito ay multitude of nations. Ano ibig sabihin itong multitude na ito? Fullness, ibig sabihin yan, nations, a foreign nation, a Gentile. Yan. Kaya yung makapal na bansa o multitude of nations ay tinatawag ding fullness of the Gentiles. So ito palang kapunan ng mga hentil ay yung Ephraim o yung sangbahayan ng Israel na kung ating matatandaan ay sumangkap sa mga hentil, kaya tinawag na Jezreel sa aklat ni Hosea. Sa Hosea 8:8, Israel is swallowed up. Now shall they be among the Gentiles as a vessel wherein is no pleasure. At yan din mismo ang binabanggit ni Pablo sa aklat ng Roma at kinote pa niya sa aklat ni Osias sa Roma 9:22 hanggang 26. Dire-diretso lang ito Bratan, Ano kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kanyang kagalitan at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, ay nagtiis ng malaking pagpapahinuhod sa mga sisidlan ng galit na nangahahanda na sa pagkasira, at upang maipakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa na kanyang inihanda ng una pa sa kaluwalhatian, maging sa atin na kanya namang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi naman mula sa mga hentil. Gaya naman ng sinasabi niya sa aklat ni Osias, Tatawagin kong aking bayan na hindi ko dating bayan, at iniibig na hindi ko dating iniibig. At mangyayari na sa dakong pinagsabihan sa kanila, Kayo'y hindi ko bayan. At ay diyan sila tatawaging mga anak ng Diyos na buhay.
Ito ay kinuha ni Pablo sa aklat ni Oseas 1:10-11. Brad Dan, Ngayon mayang bilang ng mga anak ni Israel ay magiging parang buhangin sa dagat na hindi matatakal o mabibilang man, at mangyayari na sa dakong pagsabihin sa kanila, kayo'y hindi aking bayan. Sasabihin sa kanila, kayo'y mga anak ng buhay na Diyos. At ang mga anak ni Huda at ang mga anak ni Israel ay mapipisan, at sila'y mga hahalal sa kanilang sarili ng isang pangulo, at sila'y magsisisampa mula sa lupain, sapagkat magiging dakila ang kaarawan ng Jezreel. kaya nga, may binabanggit si Pablo na ang buong Israel ay maliligtas. Bakit? Dahil magsasama ng muli ang sangbahayan ng Huda at sangbahayan ng Israel. Basahin natin muli ang Roma 11:25-26. Rodan, Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman ang hiwagang ito, baka kayo'y marunong sa inyong sariling mga haka, na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hentil. At sa ganito yung buong Israel ay maliligtas, gaya ng nasusulat, magbubuhat sa Sion ng tagapagligtas. Siya ang maghihiwalay sa hakob ng kalikuan. so, dito sa ating mga nabasa, makikita natin na yung mabuting punong ulibo ay ang sangbahayan ng Huda, at isasanib sa kanila ang ulibong ligaw, which is ang sangbahayan ng Israel, na nakasangkap naman sa mga hintil. Kasama yung mga hintil doon, ha. Kaya dito din matutupad yung sinabi ni Kristo sa Galatia 3:28. Bratan, Walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. may patunay pa ba tayo sa Biblia na si Pablo mismo alam niya na ang ibang inaaralan niya ay ang pinanggalingan ay ang sangbahayan ng Israel? Alam ba niya yun? Basahin natin sa 1 Korinto 10:1. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman ng ating mga magulang ay nangapa sa ilalim ng alapapat, ang lahat ay nagsitawid sa dagat, at lahat ay nangagbautismohan kay Moses sa alapapat sa dagat, at lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu, at ang lahat ay nagsiinom ng isang inuming ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. Bagaman ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugod sa Diyos, sapagkat sila'y ibinuwal sa ilang. Ayan, may binabanggit dito si Pablo na ating mga magulang, at kung ating pangbabasahin, tinutukoy doon ni Pablo na yung mga ninuno ng panahon ni Moises na ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugod sa Diyos at ibinuwal sa ilang, kaya nangalap. Sinabi ni Pablo na ating mga magulang kasi alam niya ng iba sa mga nakikinig doon ay mga descendants ng sangbahayan ng Israel. May patunay pa ba sa Biblia na ganun nga ang pagkakaunawa ni Pablo? Basahin natin ang sinabi ni Pablo sa Haring Agripa sa Gawa 26:6-7. Bratan,
At ngayon nakatayo ako upang hatulan dahil sa pag-asa sa pangakong ginawa ng Diyos sa aming mga magulang. Dahil sa pangakong ito'y ang aming 12 angkan ay buong pusong nagsisipaglingkod sa Diyos, gabit araw na inaasahang kamtin, at tungkol sa pag-asang ito'y ako'y isinakdal ng mga Hudyo o hari. Ayan, binabanggit na dito ni Pablo yung 12 angkan o 12 tribes of Israel na tinutukoy ni Pablo na aming mga magulang. Kung ating mapapansin, merong pangako na binabanggit dito si Pablo na kanyang inaasahang kamtin. Therefore, nung sinabi ito ni Pablo, hindi pa nila ito nakakamit. Kaya sinabi ni Pablo dito na pag-asa sa pangako o hope of the promise made of God. At pinatototohanan din ito ni Santiago sa Santiago 1:1. Si Santiago na alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo ay bumabati sa 12 angkan na nasa pangangalat. Na ito din nga ang tinutukoy ni Kristo sa binanggit niya sa Juan 10:16. Bratan? At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig, at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Dito, may binabanggit si Kristo na ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sino nga ba itong mga ito? Basahin natin sa Mateo 15:24. Bratan? Datapot siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Ayan. Initially, sinugo si Kristo para sa mga Hudyo, ngunit na maglaon pati na rin para sa mga Hentil. At nasa plano na ito ng Panginoon. Basahin natin sa Isaiah 56:6-7. Bratan? Gayon din naman ang mga taga-ibang lupa na nakikilakip sa Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon upang maging Kanyang mga lingkod, bawat nangingili ng Sabat upang huwag lapastangin at nagsiingat ng aking tipan. Sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at mapagkakatuwain ko sila sa aking bahay na dalanginan. Ang kanilang mga handog na susunugin at ang kanilang mga hain ay tatanggapin sa aking dambana, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay sa panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Kaya ang 2 punong olibo ay ang sangbahayan ng Huda o yung mabuting punong olibo at sangbahayan ng Israel o yung ligaw na punong olibo na siyang 2 saksi sa Apokalipsis. At pinututunayan pa ito ng kandilero na binabanggit sa Apokalipsis na sinasabi ding ang 2 saksi. Sino ba itong mga ito? Basahin muna natin ang patunay na ang 2 saksi ay ang 2 kandilero. Sa Apokalipsis 11:4. Ang mga ito, ang 2 punong olibo at ang 2 kandilero na nangakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. At kung sino ang mga kandilerong ito sa Apokalipsis 1:12-13. At ako'y lumingon upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin. At nang ako'y lumingon, ay nakita ko ang 7 kandilerong ginto. At sa gitna ng mga kandilero ay may isang katulad ng isang anak ng tao na may suot na damit hanggang sa paa
at may bigkis ang dibdib na isang pamigkis na ginto. Sa Apokalipsis 1:20, Ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay at ang 7 kandilerong gito. Ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia at ang 7 kandilero ay ang 7 iglesia. sino itong 7 iglesia na ito? Basahin natin sa Apokalipsis 1:11. Na nagsasabi, ang iyong nakikita ay sulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia, sa Efeso, sa Smyrna, at sa Pergamo, at sa Tiatira, at sa Sardis, at sa Philadelphia, at sa Laodicea. Na kung ating susuriin, churches, 7 iglesia o 7 churches, ecclesia, calling out, a called out assembly of citizens. Yan. Yung kandelero ay grupo ng mga tao. Hindi lang ito basta grupo, ha. Ito ay ang ecclesia or called out group of people. Kung paanong ang sangbahayan ng Huda at sangbahayan ng Israel ay called out of Egypt, tinawag ng Diyos, sa mga huling araw ay tatawagin silang muli ng Diyos para magpatotoo laban sa mga tumalikod sa Diyos at hindi naniniwala sa Diyos. Ngayon, na-establish na natin kung sino ang dalawang saksi na ito. Kung ating ipagpapatuloy, may gagawin itong dalawang saksi na ito at may mangyayari sa kanila. Sila ay tatatakan. Basahin natin sa Apokalipsis 7:1 hanggang 8. Radhan. At pagkatapos nito, ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag umihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay, at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Sa angkan ni Huda ay 12,000 ang tinatakan. Sa angkan ni Ruben ay 12,000. Sa angkan ni Gad ay 12,000. Sa angkan ni Aser ay 12,000. Sa angkan ni Neftali ay 12,000. Sa angkan ni Manases ay 12,000. Sa angkan ni Simeon ay 12,000. Sa angkan ni Levi ay 12,000. Sa angkan ni Isakar ay 12,000. Sa angkan ni Zabulon ay 12,000. Sa angkan ni Jose ay 12,000. Sa angkan ni Benjamin ay 12,000 ang tinatakan. So, ang bilang pala ng natatakan ay 144,000. Sila yung dalawang saksi ng Apokalipsis. Tig 12,000 yung 12 angkan na mga anak ni Israel. Kaya naging 144,000. Ang pagkakahati ng dalawang saksi na ito ay, yan, makikita natin, ha, sa sangbahayan ng Huda o yung unang saksi, angkan ni Huda 12,000, ni Benjamin 12,000, ni Levi 12,000, at yung sa sangbahayan ng Israel, yung ikalawang saksi, the remaining 9 tribes, tig 12,000 yun, for a total of 144,000. Ngayon,
Kung ating mapapansin, wala dito yung angka ni Dan. Kaya wala yung angka ni Dan dito dahil may special purpose ang Diyos para sa angka ni Dan. Ito ay ang maging tigahatol. Basahin natin sa Henesis 49:16. Si Dan ay hahatol sa kanyang bayan, gaya ng isa sa angka ni Israel. May binabanggit din ng propetang Joel tungkol sa mga liping ito ng Diyos. Sa Joel 2:28-32, Rodan? At mangyayari, pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae mga huhula, ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip, ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain, at sa mga lingkod na lalaki at babae naman ay ibubuhos ko sa mga araw na yaon ng aking espiritu, at ako'y magpapakita ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo at apoy at mga haliging usok. Ang araw ay magiging kadiliman, ang tangbuan ay dugo, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. At mangyayari na ang sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, sapagkat sa bundok ng Sion at sa Jerusalem, doroon yaong nangakatanan, gaya ng sinabi ng Panginoon, at sa nangalabi ay yung mga tinatawag ng Panginoon. May paralelism ang 12 apostol ni Kristo at ang 2 saksi sa Apokalipsis. Basahin muna natin yung Lucas 9:1-3, Rodan? At tinipon niya ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at kapamahalaan sa lahat ng mga demonyo at upang mapagaling ng mga sakit, at sila'y sinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. At sinabi niya sa kanila, huwag kayong mangagdala ng anuman sa inyong paglalakad, kahit tungkod, kahit supot ng ulam, kahit tinapay, kahit salapi, at kahit magkaroon 2 tunika. Kung paano sinugo ni Kristo ang 12 apostol upang ipangaral ang kaharian ng Diyos, gayon din naman sinugo niya din ang 2 saksi sa mga huling panahon. Katunayan, kung ano yung sinabi ni Kristo na mga tuntunin sa 12 apostol, ay nag-a-apply din sa 2 saksi. Mababasa natin yan sa Mateo 10:16-22. Bratan? Narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Mangagpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas, at mangagpakatimtimang gaya ng mga kalapati. Datapwat mangagpakaingat kayo sa mga tao, sapagkat kayo'y ibibigay nila sa mga Sanhedrin, at kayo'y hahampasin sa kanilang mga sinagoga. Oo, at kayo'y dadalhin sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa akin, sa pagpapatotoo sa kanila at sa mga hentil. Datapwat pagka kayo'y ibinigay nila, huwag niyong ikabalisa kung paano o kung ano inyong sasabihin, sapagkat sa oras na yaon ay ipagkakalob sa inyo ang inyong sasabihin, sapagkat hindi kayo ang mga nagsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang sa inyo'y magsasalita. At ibibigay ng kapatid ang kapatid sa kamatayan, at ng ama ang kanyang anak, at maghihimagsik ang mga anak laban sa kanilang mga magulang, at sila'y ipapapatay. At kayo'y kapopuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ang sinasabi ni Kristo na ang magtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas, na para sa 12 apostol
ay muling inulit ni Kristo para sa mga darating sa huling panahon. At yun nga ang dalawang saksi. Mababasa natin ang prophecy na ito ni Kristo sa Mateo 24:9. Bratan? Hello, just bear with me for 40 seconds. We'll just have a short break for 40 seconds. "20 seconds to go." Now, just 10 seconds to go. Let's just make it for 45 seconds, okay? Okay, resume. Kung magkagayoy, ibibigay ko kayo. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapaghatian, at kayo'y papatayin, at kayo'y kapopuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayoy, maraming mga titisod at mga kakakanuluhan sa isa't isa, at mga kakapuotan ang isa't isa, at magsisibangon ng maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Ngayon, ano nga ba ang mga mangyayari sa mga saksing ito o sa 144,000? Basahin natin sa Apokalipsis 11:7. At pagka natapos nila ang kanilang patutuo, ang hayop na umahon mula sa kalaliman ay babaka sa kanila, at pagtatagumpayan sila, at sila'y papatayin. At ang kanilang mga bangkay ay nasa lansangan ng malaking bayan na ayon sa Espiritu ay tinatawag na Sodoma at Ehipto, na doon din naman ipinako sa krus ang Panginoon nila. Ang mga saksing ito, pagkatapos ng kanilang patutuo, ay papatayin dahil kay Kristo. At ang mga tao na kaaway ng Diyos, pagkatapos na mapatay ang mga saksi, ay hindi itutulot na ang kanilang mga bangkay ay mailibing. Sa 11:9 ng Apokalipsis, Bratan? At ang mga tao mula sa gitna ng mga bayan at mga angkan at mga wika at mga bansa ay nanonood sa kanilang mga bangkay na 3 araw at kalahati, at hindi itutulot ang kanilang mga bangkay ay malibing. Ngunit, sila ay bubuhay ng Diyos pagkatapos ng 3 araw at kalahati sa 11:11 na Apokalipsis. At pagkatapos ng 3 araw at kalahati, ang hininga ng buhay na mula sa Diyos ay pumasok sa kanila, at sila'y nagsitindig at dinatna ng malaking takot ang mga nakakita sa kanila. At narinig nila ang isang malakas na tinig na nagsasabi sa kanila, "Umakyat kayo rito." At sila'y umakyat sa langit sa isang alapaap, at pinagmasdan sila ng kanilang mga kaaway. At pagkatapos nito, sila ay dadalhin sa langit at mag-aawitan sa harapan ng luklukan ng Diyos at sa harap ng 4 na nilalang na buhay. Basahin natin yan sa Apokalipsis 14:1-5. Bratan? At tumingin ako, at narito, ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion, at ang kasama niya ay 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kani-kaniyang noo.
At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng ugong ng malakas na kulog. At ang tinig na aking narinig ay gaya ng sa mga manunugtog ng alpa na tumutugtog ng kanilang mga alpa. At sila'y nangag-aawitan na wari isang bagong awit sa harapan ng luklukan at sa harap ng apat na nilalang na buhay at ng matatanda. At sino man na hindi maaaring matuto ng awit kundi ang 144,000 lamang sa makatuwid ay siyang mga binili mula sa lupa. Ang mga ito'y ang hindi nangahawa sa mga babae sapagkat sila'y mga malilinis, at ang mga ito'y ang nagsisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero, at sa kani-kaniyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan. Sila'y mga walang dungis. At itong 144,000 na ito ay mapapalad dahil sila ay mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng kordero. Basahin natin sa 19, 6 hanggang 9 ng Apokalipsis. Bratan. At narinig ko ang gaya ng isang tinig ng isang makapal na karamihan, at gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at gaya ng ugong ng malalakas na kulog na nagsasabi, Alleluia! Sapagkat nahahari ang Panginoong ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo'y mga galak at tayo'y mga agsayang mainam, at siya'y ating luwalhatiin sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahahanda na. At sa kanya'y ipinagkaloob na damta ng kanyang sarili na mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. At sinasabi niya sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng kordero. At sinasabi niya sa akin, ang mga ito'y siyang tunay na mga salita ng Diyos. At ito ding 144,000 na ito ay makakasama ni Kristo na manghahari sa loob ng 1,000 taon. Yan yung nasusulat sa 4 hanggang 6 ng Apokalipsis, Bratan. At nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga haharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ngayon, ang tanong, bakit mas madami pa rin ang naniniwalang ang dalawang saksi sa Apokalipsis ay si Moises at Elias? Ang sagot, dahil na din sa kapangyarihan na meron si Moises at Elias. Kasi yung kapangyarihang meron yung dalawa ay gayon din ang kapangyarihan ng dalawang saksi. At dahil na din doon sa transfiguration ni Kristo na nakita siya ni Pedro na kasama niya si Moises at Elias. Sa Mateo 17:4, Bratan. At sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, Panginoon, mabuti sa atin at tayo'y dumito. Kung ibig mo, ay gagawa ako rito ng 3 tabernakulo. Isa ang sa iyo, at ang isa ang kay Moises, at ang isa ay kay Elias.
Although masasabing ebidensya ito, pero circumstantial evidence lang ito. Talo pa rin ito ng direct evidence na nagsasabi na ang dalawang saksi ay ang dalawang punong olibo at dalawang kandilero na maiuugnay natin sa Israel, katulad ng inilatag natin kanina. Ngunit wala tayong mababasang talata na maiuugnay natin ang dalawang punong olibo at dalawang kandilero kay Moises at Elias. At hindi rin ito ang tamang pakuhulugan dahil nakasalalay ito sa paniniwalang hindi namatay si Elias at Enoch na maling paniniwala. Ayan. Kaya ang dalawang saksi ay ang sangbahayan ng Huda at sangbahayan ng Israel.